Mga kapuso, bakit dapat tuwing naulan, ilang oras lang at lubog na naman ang ilang parte ng Pilipinas? Bata pa ang ilan sa atin, ngunit ang problemang ito ay hindi na bata. Abot po hanggang sa Visayas ang hagupit ng Bagyong Ramil. Lubog sa baha ang maraming lugar at may ilang naitalang nasawi. Matinding pagbaha ang resulta ng pananalasa ng Bagyong Tino. Walang-wala po kami, mangingilang lang kami ng tulong. 100% complete at saka fully paid. Lahat itong project na ito, those project. Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time and and they don't deserve it. Sa aming espesyal na panayam, tutuklasin natin kung may kinalaban ba ang management gaya ng mga tinuturo sa business classes sa paglutas ng problema ng paulit-ulit na pagbaha. Dito po sa Barangay San Sabao, San Sabay-Sabay Lubog. Narito ang ilang mga residente na tila mas kilala sa baha kaysa sa kanilang kapitbahay. Para po sa amin, pag may ulan, may announcement agad. Guys, may pop-up quiz si Mother Nature at lagi kaming bagsak. Ate, parang na kami ng water figure sa harap ng bahay. Di ba yung swimming pool, pero yung amoy, pang world class. Kung paulit-ulit ang baha, may problema ba sa pamahalaan at konektado ba ito sa kasaysayan? Ma'am Jessica, alam mo ang Pilipinas kung iisipin is parang kumpanya. Kung may problema sa operations, corruption, flooding, traffic, ibig sabihin may breakdown sa management. Breakdown? Yes, ang problem natin noon is problem pa rin natin ngayon. Noong panahon ng Kastila, merong centralized control. Lahat may permiso. Noong Amerikano, merong infrastructure management, pero limitado. Noong Republican naman, merong leadership transition na parang musical chairs. So, ang nangyari, merong change management, pero laging kulang sa follow-through. Gusto ko ng irrigation. Pero ayoko ng magastos. Pero gusto ko efficient. Pero ayoko ng magastos. Pero gusto ko... ano ba talaga? We want to help build flood control system. Sure po, pero pwede pong next time? Fiesta kasi. We will build the Pasig River Master Plan. We will revise the Pasig River Master Plan. We will revise the revised plan. So, anong natutunan natin sa management theory na pwede natin i-apply sa flood control? Actually, Ma'am Jessica, apat ito. Una is planning. Hindi pwedeng puro drawing. Ang bansa natin maraming plans, pero kulang sa execution. Pangalawa is organizing. Daming agencies, pero kulang sa coordination. Parang group GC na meron lahat, pero walang nagbabasa. Pangatlo is leading. Leadership that inspires implementation, hindi yung puro ribbon cutting. And then lastly is controlling. Monitoring and evaluating. Paano mo malalaman na effective ang drainage system kung hindi mo sinecheck, diba? Ma'am, kung kami nasa research group, kailangan timeline, yung gobyerno wala. Kas bad project management po. Project control lang yan. Parang project sa bahay. Munilan sa mali. Baha! Parang X. Hindi mo nililisan under. Babalik yan. Sa huli, mga kapuso, ang kasaysayan ng Pilipinas ay puno ng kwento ng pamamahala, mabuti at hindi. Ang paraan ng pag-iisip at pagdedesisyon noon ay kasalukuyang pa ding nakakaapekto sa karanasan natin ngayon. Kung ang baha ay hindi maiiwasan, marahil ay panahon na para baguhin ang estilo ng pamamahala sa Pilipinas. Mula sa reactive, gawin natin itong proactive. Sabi nga nila, kapag ang problema ay hindi inaasikaso, lulubog at lulubog ka talaga. Ako po si Jessica Soho at ito ang inyong KMJS Special Report.